ng mga kasama at ng mamamayan sa Mindanao kay Caparago, may daraos naman natin ang sarili nating karangan kay Caparago sa gabing ito. Palagay ko, sa 10 dito, katipunan to, buti nang may isa na talagang nakasama, si Caparago, nalaman sa kanya kung ano ang buhay niya. Ganun man, natutuwa ako na marami pa rin tayo dito na gustong makisa sa ating pagpaparangal sa kanya. Bihira akong napunta ng Mindanao, pero si Caparago ay 3 beses kong nakita. Noong 1999, may serye ng mga pagpapalaya sa mga nilagong politikal, yung mga nabihan, nakuha ng New People's Army sa mga labanan. At doon sa Mindanao, isang general ang nabihan din ng Caparago. Ngayon, nagkataon naman na sumisigi rin, tumatakbo ang pisto, at isa ko sa mga consultants na nakasama sa mga pagpapalaya doon sa mga bihan. At si Caparago ay unang nakita ko noong 1999, unang kwarto, sa isang bundok sa Davao. Kasama ko si Attorney Capulong. Malakas pa siya noon, kaya pa niya umakyat ng bundok. Nalakad siguro kami mga mula alas 4, sumapit kami dun sa kinakampuhan, hindi Caparago, mga alas 8 ng gabi. Hindi ko siya kilala. Basta nakita ko, ang nakaharap ko ay mukha ng commander. Dahil kinabukasan, nang lumakad na kami patungo doon sa release area, ang kanyang pinamumulungan ay isang pinalaking kumpanya. May mga ilang lugar na rin sa Kalayunan na ako napuntahan, pero doon lang ako nakakita ng isang full-size company. At si Caparago ay talagang isang commander. Kung titignan niyo ang itsura, ang nakapinsa rito, yan ang itsura niya. Siguro, ibang mga opisyal ng Army, kontento lang mayroong pistol sa katawan. Si Caparago ay nakabandolero. Hindi bala ng masinggan, kundi bala ng rifle grenade launcher. Yung kanyang talaga lang yun, 16, merong grenade launcher. At sa kanyang lakas, kaya-kaya na. No? Isa siyang listong commander. Dahil nung pagdating namin dun sa general area kung saan palalayain si General Rubilio, naglakad kami mga mula alas 2 ng hapon. Sumapit kami dun sa bahagi ng bundok na tumatanaw sa baba. Ano naman tayo eh. Dumating kami doon siguro mga alas 10 ng gabi. Huwag kayong mag-alala, kaya ko pang lumakad doon. Mga alas 11 ng gabi, biglang pumasok ang report. May kilos yung kaaway. So nag-desisyon si Caparago na para sa ligtasan ng bihag, kaya tayo umatras. So alas 11 ng gabi, umatras kami. Pero meron nang hindi nakasama. Si Atty. Capulong nagpaiwanan. At pati si Atty. Edre Olalla. Para sa nalaman ninyo, kasama ko sa umatras. Nakarating kami dun sa inatrasan namin alas 4 ng madaling araw. So from 11 o'clock to 4 a.m., nagmamarcha kami. Yung buong kumpanya, kasama yung mga bihan. Yaka pa. Naghintay si Caparago ng bagong mga ulat. Mga kaya talaga yan, mga daong alas 2. Marcha na naman kami patungo sa release area. Kasama namin nun sa mga sumalo, si Senator Loren Ligada,
No? At totoo yung kwento niya na nakunan siya ng picture kasi nilagyan talaga ng malaking mural ng NDF yung sa stage. Ito nagsalita si Doren. Nag-iwalay kami ng gabing yun, no? At napalitaan ko na lang mga Nobyembre 1999 nahuli si Caparago. Sa picture, sabi ito yung nakaharap namin. Nagkita kami ng dalawang pagkakataon sa ISAP headquarters, no? Intelligence Service of the AFP, na hindi naman ganong estranghero sa akin yung lugar kasi noong May 1999, nakulong din ako doon. Eh, nung dalawin ko siya, sabi ko, galing din ako dito. Ngayon, nagpuna, matapat na nagpuna ng sarili si Caparago. Sabi niya, nagpupuna ako sa sarili kasi wala naman sa plano kong uuwi. Nagaling ko siya sa isang pulong, pabalik na sa kanyang area, hindi pa niya dumaan sa kanilang bahay. Doon siya nahuli. Akala niya, sapat na meron siyang pinahandaan sa bahay niya. May pinahanda siya hindi nataguan sa ground, no? So, nung maramdaman niya darating yung kaaway, hindi siya, tumago siya doon. Pero alam din yung kaaway kung saan siya. Kaya nahuli. Ikatlong pagkakataon na nagkita kami, sa korte. Dinala sa korte si Caparago. At sa pagkikita namin, sabi niya, ikwento namin na merong round of negotiation sa Oslo. So talagang nagpit ang palala ni Caparago na ipaalala niyo naman sa gobyerno kaya makalaya ako. At medyo may silbi pa ang Pistoks noon dahil hindi nagsagal nakapagpiyansa ni Caparago. Hindi na kami nakita nung siya yung makalaya. Ang kabayan, dumaan siya sa bayan, may mga retrato pa siya doon, magandang itsura niya. Basta ang balita natin, mula sa Maynila, ang escort niya si Mayor Duterte. Escort ng aeroplano. Hindi lang ng aeroplano, pagdating ng Davao, diretso sa bundok. Kaya inahangan natin si Caparago na pagkalaya niya, hindi niya inisip na dumahuli sa bahay nila. Diretso sa bundok. At sumasaludo tayo sa kanya. Itong ating pagkaparala sa kanya, kahit ang karamihan sa inyo hindi nakakilala sa kanya, ay talagang magandang dinaos natin. Dahil si Caparago ang isang halimbawa ng isang karaniwang magsasaka na namulat at naging leader ng kapwa niya magsasaka. Higit pa doon, siya ay naging isang kilalang commander. Ang mga commander ng EPA ay hindi dumaan sa Philippine Military Academy. So naman, noong 1969, may dalawang nanggaling sa Philippine Military Academy na nakapagbigay ng panimulang military training sa Isabela. Pero ang karamihan sa mga commander ng UP Posag ay mga karaniwang mamamayan, karaniwang magsasaka. Nung nakagulot kami sa Carabe noong 1989, sabi ng isang Marine Colonel doon, hanap kami ng hanap doon sa Davao, doon sa commander ng EPA. Nagulat siya kasi yung kaharap niya, isang nakulong din na galing Davao, kasama namin sa Carabe. Payat, no? Yung si Go, si Colonel Go, saka yung Bering talagang, coronel. Sabi nila, 4 na taon na nagtapos sa nag-aaral sa NTA, ang kaharap pala namin ay karaniwan din lang mga tao. So, ganun din si Commander Parago at ang isang masasabi natin, ang
Armadong Paktibaga sa Mindanao ay sumulong ng gusto, mabanti ng gusto dahil sa mamumusay ng mga commander na tulad ni Ikaw. Hanggang dito na lang at inaasahan ko yung pag-usapan sa akin at